Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa isang bansang puno ng mga likas na yaman ngunit lugmok sa kahirapan, hindi na bago sa pandinig ng mga Pilipino ang mga balitang may kinalaman sa katiwalian at irregularidad sa pamahalaan. Ngunit sa pinakahuling pagsabog ng kontrobersiya, tila literal nang lumipad ang pera ng taong bayan. Hindi patungo sa kaunlaran kundi sa mga pribadong jets, helicopters at mamahaling resorts na pagmamay-ari umano ng mga makapangyarihang politiko. Ang isyong kinasasangkutan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico, kasalukuyang chairman ng House Committee on Appropriations, ay isa lamang sa mukha ng mas malawak na problema, ang kultura ng korupsyon na tila sistematikong umiikot sa mga budget insertions, ghost projects at mga proyektong substandard na pinopondohan ng kaban ng bayan. Noong Miyerkules, ipinakita ni bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon ang ilan sa mga air assets na umunoy konektado kay Representative Zaldico kasama sa kanyang presentasyon ng listahan ng mga proyektong pang flood control na napunta sa limitadong bilang ng mga kontratista, partikular ang Sunwest Construction na dating kinakatawan ni Ko at ang St. Timothy Construction na kontrolado ng mag-asawang Diskaya. Ayon sa mga dokumento ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, si Zaldico o ang kanyang pamilya ay may kontrol sa mga air assets na tinatayang nagkakahalaga ng 4.7 billion pesos. Para sa isang mambabatas na may opisyal na sweldo na nasa 302,741 pesos kada buwan, hindi ito madaling paliwanag. Kabilang sa mga air assets ay ang isang Gulfstream G350, isang mamahaling jet na may kakayahang lumipad ng intercontinental. Ayon sa mga ulat, ito ay ginamit hindi lamang para sa personal na biyahe kundi para ring ihatid ang mga VIP patungo sa 5 hektaryang Misibis Bay sa Albay na pagmamay-ari rin umano ni Ko. Mayroon ding 5 pang Bell 505 helicopters na bawat isa ay may halagang humigit kumulang 114 million pesos. Ayon sa Bilyonaryo.ph, ang helicopter na ito ay ginagamit para ihatid ang mga bisita sa resort, isang pribilehiyong hindi kayang abutin ng karaniwang Pilipino na kumikita lamang ng mas mababa pa sa $8 kada araw. Noong Agosto 2025, isang liham mula sa Chief Pilot ng Misibis Aviation ang isinumite sa CAAP upang i-deregister ang Gulfstream jet. Posibleng patungo ito sa pagbebenta o paglipat sa ibang bansa bilang pagtakas sa mga investigasyon. Mas lalong lumala ang issue ng isiwalat ni Navotas Representative Toby Tiangco na siya mismo ay nag-imbestiga ng money trail ng tinatawag na midnight budget insertions. Ayon sa kanyang pag-aaral, umaabot sa 13.8 billion pesos ang nirealign na pondo pabor sa mga kumpanyang konektado kay Ko. Ang mga pondong ito ay bahagi ng flood control projects, ngunit napupunta umano sa mga ghost projects o substandard na konstruksyon. Isa sa mga proyektong ito ay ang Baaw Lakeshore Dike Road sa Bicol na may halagang 241 million pesos. Sa rehiyon ng Bicol pa lamang, Sunwest ang tumanggap ng 17 proyekto na may kabuuang halagang 2.33 billion pesos at mahigit 10.1 billion pesos sa buong bansa. Sa gitna ng mga balitang ito, higit sa 25 milyong Pilipino ang patuloy na namumuhay sa ilalim ng poverty threshold na $8 bawat araw. Habang lumilipad ang mga private jets at helicopter ni Ko sa kalangitan, maraming lugar sa bansa ang lubog pa rin sa baha, sira ang mga daan at walang sapat na pasilidad sa kalusugan at edukasyon. Ang ironiya ay hindi mawawala. Isang mamabatas na kilala sa pagsusulong ng disaster resilience at infrastruktura ay siya ring itinuturong nasa likod ng mga anomalya sa mga proyektong ito. Habang lalong umiinit ang investigasyon,
Napaulat na lumipad patungong Estados Unidos si Koo di umano para sa medical treatment. Samantala, ang kanyang chief pilot ay aktibo sa pag-aayos na at pagderegister ng mga air assets, isang hakbang na maaaring ituring bilang pagtatakang iligtas ang ari-arian bago ma-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kabilang din sa mga isinasangkot sa malversation cases ay ang mga kilalang senador tulad ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Bong Revilla na matagal nang iniugnay sa pork barrel scam. Hindi lamang ito usapin ng isang mambabatas o isang korporasyon. Ang nangyayari ngayon ay refleksyon ng mas malalim na sugat sa ating sistemang pampolitika. Ang pag-abuso sa kapangyarihan, ang pagkakait ng serbisyong panlipunan at ang walang habas na paggamit ng pondo ng bayan para sa pansariling interes. Habang mga karaniwang mamamayan ay kumakayod para sa pang-araw-araw na gastusin, ang ilang nasa kapangyarihan ay nakaupo sa mga private jet, nagpapakasasa sa luxury resorts at tila hindi alintana ang kalagayan ng kanilang pinaglilingkuran. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinangako ang mas maigting na kampanya kontra katiwalian. Ngunit kung hindi magtatapos sa tunay na pananagutan ang mga kasong ito, mananatiling hungkag ang mga pangakong ito. Ang tanong ngayon, hanggang kailan magtitiis ang sambayan ng Pilipino? Ang mas mahalaga, paano natin babawin ang gobyernong para sa tao, hindi para sa ilang elitista lamang? Ang ulat na ito ay tila paanyaya sa bawat Pilipino na muling pag-isipan kung sino ang tunay na naglilingkod sa bayan. Dahil habang ang mga helicopter ng katiwalian ay lumilipad sa ulap, tayo ay nananatiling nakabaon sa putik ng kahirapan, maliban na lamang kung tayo'y kikilos. Si Elizalde Zaldico ay kilala bilang isang politiko. Mula sa pagiging miyembro ng Kongreso bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List hanggang sa pamumuno sa House Committee on Appropriations. Sa loob ng maraming taon, naging aktibo siya sa mga usapin sa pambansang budget, paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno at iba pang mahalagang legislasyong may kinalaman sa infrastruktura. Sa likod ng kanyang mga ambisyon, may mga usaping ding bumabalot sa kanyang pangalan, lalo na ang kanyang presensya sa mga proyekto ng flood control at mga insertion sa pambansang budget. Sa kanyang pag-upo bilang chairman ng Committee on Appropriations, naitala na siya ang isa sa may control sa pag-alok ng pondo para sa iba't ibang proyekto sa bansa. Noong Enero 2025, inanunsyo ni Koo ang pagbibitiw niya sa posisyon bilang chairman ng Appropriations at sinabing nais niyang unahin ang kanyang kalusugan. Sa panahong ito, nagsisimulang mas tumindi ang mga tanong at akusasyon laban sa kanya tungkol sa malalaking proyektong ipinatutupad sa bansa. Si Zaldico ay kasalukuyang nasa United States para umano sa medical treatment. Simula 28 ng Hulyo, hindi na siya nakakadalo sa mga sesyon ng Kongreso. Dahil dito, ipinawalang bisa ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang travel clearance at inutusan siyang bumalik sa Pilipinas sa loob ng 10 araw. Bilang tugon, nagbabala si Koo na magre-resign siya bilang kongresista kung pipilitin siyang umuwi. Ayon sa kanya, ang travel clearance ay para lamang sa may mga opisyal na posisyon, kaya kung magbitiw siya, hindi na ito saklaw sa kanya. Giit ni Koo, wala siyang tinatanggap na kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno at handa siyang harapin ang mga aligasyon sa tamang panahon. Nagpadala rin siya ng liham kay Speaker D kung saan sinabi niyang prejudge siya at hindi man lang pinakinggan ang kanyang panig bago ipinalabas ang utos na bumalik. Patuloy siyang inaasahang sasagot sa mga isyong may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control projects at paggamit ng pondo ng DPWH. Subalit sa patuloy na pagtanggi ni Zaldico sa mga ibinibintang sa kanya, tila halata naman na habang wala siya dito sa Pilipinas, unti-unti niyang inililigpit at itinatago ang kanyang mga ari-arian dito sa Pilipinas. Noong 23 ng Setyembre, nakuna ng One News sa bahay ni Koo sa Pasig City na nakabalot ng malalaki at makulay na tarpaulin. Ang insidenteng ito ay may matibay na koneksyon sa mga kasalukuyang investigasyon hinggil sa umano'y iligal na pagdadala ng pera. Noong Miyerkules, Setyembre 24, 2025, naganap naman ang paghahakot ng mga gamit mula sa bahay ni Zaldico sa Pasig City. Makikita sa mga larawang kumalat sa social media at ilang news outlets ang mga tauhang may hawak na mga kahon, maleta at iba pang mga kagamitan na inilalabas mula sa kanyang tahanan. Ang insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak na investigasyon na isinasagawa kaugnay sa mga alegasyon ng katiwalian at anomalya sa ilang proyekto sa gobyerno.